Hindi naman nila pera yan, hindi nyo pera yan eh. Correct. Kaya tuloy ako naniniwala ako kay BP Sara na ito, ang number one epal dyan, itong si Tambaloslos. The more na binababa nila yung Duterte, mas lalo tayong dumarami. Mas lalo natin minamahal yung dalawa. Kasi kung talagang matulungin ka, hindi mo na kailangan pang ilagay yung pangalan mo, hindi mo na kailangan pang ilagay yung mukha mo para ano? Para Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, 2 beses po tayo nag-upload, 1 ng hapon at 6 ng gabi para sa mga usapan at talakayan kung ano nangyayari at kaganapan dito sa Pilipinas, sa bansa natin mga kayon. Unang-una, shoutout natin lahat ng mga viewers natin na OFW. Shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsubaybay sa mga tinatalakay at pinag-uusapan natin dito sa programa natin. Okay, mga kayon, ha? At pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas, syempre, Luzon, Visayas, Mindanao. O, shoutout sa inyo dyan. Alam ko, nagsusuporta kayo at tinatangkilik nyo rin kahit papano ang Joe Malone TV. Maraming salamat on my part at taos-puso po akong natutuwa at nagagalak dahil syempre, kahit paano gumaganda yung views natin at kahit paano may tiwala kayo sa inyong lingkod. Paki-attendance check muna tayo dyan mga kayon. Meron na ako nabasa dyan, watching from Sweden, watching from Illinois, watching from Hong Kong, London, bridge is falling down. Pati na rin dito sa Pilipinas, yung meron ako Occidental, Negros, Iloilo, Cebu, Davao. Paki-comment dyan sa baba, ha? Nang sa ganun, malaman ko kung sino yung mga viewers natin. Malaman natin kung saan umaabot na yung video natin, kung saan na nakakarating. At nang sa ganun, magkaroon din tayo ng engagement sa YouTube. Kasi, alam mo kasi sa YouTube, grabe ginagawa nila no? Pag nalaman nilang DDS vlogger ka o DDS supporter ka, minamass report nila yung YouTube account, pati yung Facebook account. Ang nangyayari, nasa-shadow ban tuloy yung channel namin. Kami. Di ba? Kasi talagang nire-report nila may mga ano yan, may mga support group din sila na tinatawag na pagka nalaman na identify na uy, ano to, DDS vlogger to, DDS supporter to, o i-shadow ban natin, so mass report nila yan. So pag nakatanggap naman si YouTube o si mga Facebook ng mass report, medyo less recommended ka niya sa feed ng YouTube dyan sa mga application nyo, sa cellphone mo naman o sa laptop ninyo o sa computer ninyo. So, ganun ang ginagawa nila. Ganun level na yung ginagawa nila. So, tinatrabaho nila yan. Sa atin naman mga DDS supporter, wala come what may naman tayo. Hindi naman tayo umaatake ng ganun ng pailalim di ba? Hindi naman natin sila nire-report. Wala naman tayong mga mass group chat o mass community o support group na i-report din natin yung mga kalaban natin. Wala namang ganun sa atin, di ba? Nga pala, nilagay ko na to. Ito nasa itaas natin, yung hashtag, no? Kung magko-comment kayo dyan sa baba, ito lang ang sinusuportahan natin. May nag-comment kasi dyan sabi niya, baka Erwin Tulfo daw ako. Di ba? Hindi po ako maka Erwin Tulfo, no? Ang sinusuportahan ko po, halatang hindi nanonood sa akin yan. Ang sinusuportahan ko pong mga politician sa ngayon, walang iba kundi si Solid Isko Moreno. Solid, mga Iskonian natin. Paki-comment na lang dyan sa baba. Blue Hearts. BP Inday Sara. Ayan, DDS. Paki-comment dyan. Green Hearts. Ayan, sa baba. Kung alin ka dyan. Tapos, syempre, yung bagong-bago natin sinusuporta na si Pastor Apollo Kibuloy. Paki-comment dyan sa baba. Purple na hearts. Sa ngayon, yan 3 muna. Pinag-aaralan pa natin yung iba at ibabalita natin yan dito sa inyo at pag-uusapan natin. Maganda itong pag-uusapan natin ngayon. Medyo kinonsolidate ko yung mga video. Hinanap ko, hinaluan ko ng luma. Meron tayong bago. Hinaluan ko ng luma. At hinaluan ko ng medyo bago-bago. Bakit natin ginagawa yan? Kasi ang Pilipino usually makakalimutin. Diba? To tell you honestly, minsan makakalimutin. Yung iba, pero tayo kasi nakikita kasi natin yung difference So, yung iba, pagka bago na yung presidente o bago na yung namumuno, medyo nakakalimutan na nila yung kahapon, yung mga nakaraan. Where in fact, na talagang nung si Duterte ang nakaupo, talaga naman nakaramdam tayo ng ginhawa. Unang-una, war on drugs, safe. Diba? Talagang
galit ang mga kapulisan, even the President Roa Duterte, galit sa mga addict, galit sa mga pusher. So anong ginawa nila, di ba? Alam niyo yan. Nagkaroon ng list, nagkaroon ng listahan, natokhang, talagang hinanting yung mga drug addict, di ba? Kinuwento ko na sa inyo kung anong step by step ng pagiging addict, di ba? Nandiyan dyan sa mga video natin. Pangalawa, build. Yung mga MRT, LRT, yung mga project ng ibang presidente na pinagpatuloy ni President Roa Duterte at natapos during his term, natapos, nabuksan, tapos meron pang mga iba na ewan ko kung tinuloy nila ngayon, di ba? Meron din ako dyan, may video din ako dyan. I-browse nyo na lang yung mga video natin. Tapos, ano pa ba? Yung 10 taon na passport, 10 taon na driver's license, di ba? Yan, ako yan. Nakakarinyo ko lang last year ata, 10 years ang aking nakuha kasi wala naman akong violation eh. So, 10 years ang aking driver's license. Kasi pag may violation ka, 5 years lang yung makukuha mo. Pag malinis ka, wala kang violation, so qualified ka dun sa 10 years. Di ba, ang laking bagay? Ang laking bagay nung kaya ako, hamon ko nga to eh. Hamon ko to doon sa mga galit sa Duterte. Kung talagang galit kayo, na galit at sinusuklam nyo ang mga Duterte, huwag kayong kumuha ng passport o huwag kayong kumuha ng driver's license na may 10 years. Unin nyo yung tiglilima lang. Diba? Kung talagang ayaw nyo makinabang doon sa mga nagawa ni Duterte, ni President Roa Duterte noon, at gusto nyo pinasusuklaman nyo ang President Roa Duterte natin noong nakaraan, huwag kayong kumuha ng passport o driver's license na 10 taon. Kunin nyo lang yung tigpa 5 years, yung regular lang. Diba? Kung ano lang yung dati. Yeah. Wala eh. Akala nyo kung makapag-hate kayo, akala nyo naman talaga may nagawa, akala nyo walang nagawa, di ba? Samantalang nung war on drugs, di ba? Sabi ni Senator Bongo, palakpakan kayo, standing ovation pa. Di ba mga kayon? Ako, hingi lang ako. Kung bago ka sa channel ko, hingi lang ako ng konting support. Kung bago ka sa channel ko, pakisubscribe mo na rin ang Joe Malone TV at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Paki-like and share. Tapos paki-comment na lang dyan kung supporters ka ni BP Sara, Green Hearts kung supporter ka ni Isko, Blue Hearts kung supporter ka ni Pastor Apollo Kibuloy, Purple Hearts. At pakigamit na rin yung hashtag natin dyan na Protect BP Sara, Joe Malone TV at hashtag DDS kami. Yan sa baba. Konting konting effort para sa mga content creator na tulad namin. At wag na rin kayo mag-skip ng ads. Di ba? At kung feel nyo naman, meron tayong join membership dyan para doon sa mga unlimited na shoutout. Unlimited na shoutout pati na rin sa mga kayo yung unang makakapanood doon sa mga exclusive na video natin bago natin i-public. Kasi may option dyan na for public, private, or for membership only. Ganon. Okay? Meron dyan, click the join button. Maraming salamat. At ito na, pag-usapan na natin ang consolidated na video na to. Meron video sa SMNI, meron luma. Gusto kong makita nyo, maganda to, promise. Gusto kong makita nyo at ma-realize natin sabay-sabay nang sa ganun, mas lalo pang lumawak yung boses natin. Mas lalo pang lumawak yung marating natin para wag na natin paupuin yung mga tiwaling mga tiwaling opisyal na yan. Tantanan na natin dahil ang kailangan natin dito sa Pilipinas, makahinga na tayo na maluwag. Ibang mga sing edad ko, yung mga matatanda sa akin, baka hindi na nga natin abutan to eh. Diba? Para sa mga anak na lang natin to. Para sa mga apo-apo natin. Nandoon na lang talaga yung ating pag-asa at yung hope. Wala na. Kahit pa paano, may edad din naman tayo. Although bata-bata pa naman. Pero syempre, siguro kahit pa paano makatikim ng konting ginhawa. Please, protect BP Sara. Suportahan natin, palawakin natin itong social media, palawakin natin yung boses ko, yung boses natin, at nang sa ganun, mas malayo pa ang marating natin. So, ito na. Issue ng bayan nating pag-usapan. 2 beses po tayo nag-upload, 1:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. Ito na po. Talagang grabe na ang problema natin. Yes. Kaya we have to admit it. Kaya nga, sa sobrang laki ng problema natin sa politika, we need a strong leader. Yun. Hindi matatapos ang problema natin sa politika pagka walang nasasampulan na politiko. Dapat sampulan yung politiko, kaya we need strong leaders. Kaya nga kailangan natin ng Duterte. Tingnan natin yung other side, yung sinasabi ko, yung kung hindi yung nagbibigay ng sample, yung isang makajos. Like Pastor Kibuloy kasi ang dami ko rin nakausap na dati Totoo. masamang tao.
Pero nung nakilala at napasok dito kay Pastor Kibuloy, umayos din ang buhay. Ano ibig sabihin? Milagro talaga kailangan natin dito sa Pilipinas. Hindi pwede yung lip service ng mga katulad ng mga politiko na sasalita-salita dito. But in the end, na-frustrate tayo. Bakit? Empty promises eh. Yes. Ngayong 2020, Totoo yun, no? Totoo. Kasi ang kailangan natin is strong leaders like Duterte. Kita nyo naman, kinaba. Nagtrabaho yung mga kapulisan natin during Duterte's term. Lahat nagtrabaho, lahat umayos. Naging safe tayo sa mga kakasadahan. Yung mga addict, yung mga may business ng drugs, tumigil eh. Di ba? Huminto. Ang ginawa nila, hindi nila matanggap na hindi nila kayang sagupain sa Duterte dahil may mga laboratory sila. Nag-stop na lang. Siguro sabi nila, resume na lang tayo pag nawala si Duterte, pag bumaba na. Di ba? dapat kasi talaga since election season, hindi muna talaga dapat i-release ito eh. Kasi kung matatandaan ninyo, isa ito sa reklamo ni yung dating tumakbong kalaban ni Hani Lacuna sa pagka-mayor sa Maynila. Si Lopez. Yan. Nireklamo niya si Hani Lacuna dati dahil nagbigay ng ayuda para sa mga senior citizen noong panahon ng kampanya. At dinimanda niya si Hani Lacuna noon. At sinasabi nga niya na, ano ito, pag vote buying ito. O, hindi ba? So, para sa akin, unang-una sa lahat, hindi ito yung season or yung pagkakataon para ibigay yan. Pwede naman siguro ibigay yan after May. After election. After elections. Kasi, napaso na tayo dyan sa mga laso na pangako na yan. Yes. Ako, ang dami naman. Ang daming laso na pangako. Kahit naman itong COMELEC, may mga laso na pangako yan. Ang daming nagva-violate na mga politiko sa tuwing eleksyon. Yes. Hindi naman natin nakikita na nasa-sanction na itong mga Yes. to. Hindi ba? So ngayon, ibibigyan nila tayo ng pangako na naman na walang politiko ang pwedeng magbigay ng AKAP and AIX. Yun ang sinasabi nila. Pero sa interview, mga partner ni Congressman Salceda ng Bicol, Yes. inamin niya doon na nagbibigay, nagpapamudmod itong Speaker of the House. Yeah. At alam din naman natin, nakikita naman natin nung nasa Davao tayo, mga partner, Yun. bumagyo rito sa Maynila, pero doon sila namigay ng ayuda. At nandoon ilan daang Obvious, congressman. Yung nandoon habang nagbibigay sila or nagpapamudmod sila ng ayuda. So anong assurance ang natin? Sinasabi ba ng COMELEC dito na i-disqualify nila yung mga politiko na makikita nilang sasama dyan sa ayudahan na yan? Yun. Di ba? Coach Oli, anong opinion mo dyan sa AKAP ngayong mag-e-election? Bagong lahat, Jay Guevara, bagay sa'yo yung boses mong ganyan palang paus, no? Para Ang siyang dating pang-radyo eh. Rod Stewart Bias. is Bias. No. Parang Ray Valera yan. Ray Valera. Esperado pala. Pang-radyo, pwede na sa ano yun? O parang Yung si radyo Kiko natin. Maching eh. Yung radyo DCR. natin Yo, dyan. mga bata. DCR. Mga bata. Pero ito ang payo ko lang sa mga botante. Basta ipolitiko, huwag nyo nang iboto. Yun. Kasi malaki ang chance niyan, magnanakaw lang yan, or trapong-trapo. Traditional politician na magnanakaw, tapos o kaya gagamit ng pondo ng bayan, tapos ipamimigay kunwari, eepal sila. Ano na yan eh. Dapat ang Common na mga yan. Pilipino matuto na doon tumingin, doon sa mga red flags. At isa sa pagdating sa botante, sa botohan, red flag na po yung nagbibigay ng ayuda na nandoon yung pagkalaki-laki niyang pangalan. Yes. Sabi nga ni PRRD, hindi naman nila pera yan, kunin ninyo, pero huwag na kayong umepal dyan. Yan di ba? Kasi Sa Maynila, hindi meron naman yan. Hindi naman nila pera yan, hindi nyo pera yan eh. Correct. Kaya tuloy ako naniniwala ako kay BP Sara na ito, ang number 1 epal dyan, itong si Tambaluslos. Dahil sinabi niya na yan eh, ito si Tambaluslos, hindi talaga na ito kayang manalo. Unless, bibili niya yung kaya nga yun eh. Yan na yung Yun na ayuda. That's vote buying. Kaya yung siguro ang naniniwala lang sa kanila na hindi gagamitin ito sa as vote buying, ito kanilang mga trolls. Sila Pero na kung rin ikaw ay nasa mismo. matinong kaisipan, hindi ko nga ba alam kung yung iba, may mga ibang vlogger na napunta dyan hindi ko maintindihan anong napasok sa isip nila, baka nabigyan din sila ng ayuda. But Correct. definitely, ilabas po natin. At siguro maglalabas po tayo ng listahan na itong mga mahihilig magbigay ng ayuda. Yan po ay pagsisimulan ng korupsyon. Napaka-imposibleng hindi magamit yan sa korupsyon. Kasi nga, pag hindi mo ginamit ang isang bagay sa dapat niyang paggamitan, korupsyon po yan. Bawal po yun. Diba? So, para sa akin, walang tayo na lang ang bansa
ng nakaasa sa ayuda at hinahayaan Yes. tayo ng politiko, ginagamit ng politiko yan para Totoo. gawin tayong tanga at sunod-sunuran sa kanila. In fairness naman sa COMELEC, Coach Oli, kasi hindi naman kayang pigilan ng COMELEC actually yung pagbibigay na itong mga ayuda na ito eh. No? Kaya siguro, nagbigay na lang sila ng strict na guidelines kung ano yung mga bawal, ano yung mga dapat at mga hindi dapat patungkol sa pagbibigay nito. At dapat talaga ang COMELEC Pero magmasid Boss Dada, talaga dito. Maano ko lang, mamaisingit ko lang, pasensya na. Go, go. Yung COMELEC ba, meron ba silang kayang pagbawalan? Palagay ko naman. Oh. Hindi, tsaka ang Coach Oli medyo delikado kasi ang COMELEC may kapangyarihan niya na i-disqualify ka. Oo. So Sana. I believe if COMELEC will just adhere doon sa constitutional mandate nila. Pwede kang pag-initan dapat, no? sila, Pwede dapat, rin eh. bantayan talaga nila ito at hindi pumayag na magamit itong pag-aayuda na ito para sa vote buying. Yun lang naman ang ating concern. Master Judea. Ayun, no. So para sa akin naman, mga partners, no, ako hindi po ako naniniwala dyan eh. Kasi alam natin na makapangyarihan itong COMELEC, pero sa tinagal-tagal na panahon na napakarami ng bumibili ng boto, lantaran, may ebidensya Yes. lahat, wala naman itong nasasanctionan eh. Wala namang napaparusahan ng COMELEC. So, dito hindi ako naniniwala dito na kaya nilang pagbawalan o kaya nilang mabantayan na bawal ang politiko na mga siwa dyan sa AKAP. Well, in fact, may sinend ako doon sa message ito, nananawagan ng mga beneficiaries. Pero ang nakalagay dito, makikipag-coordinate kayo or i-assist kayo ni Ma'am Jessa Vitor, GIP of Tingog Party List. So, ngayon pa nga lang eh. Ngayon pa nga lang, hindi na nasusunod eh. Di ba? So, alam naman natin na ang Tingog Party List ay isa yan na party list. So, kung pinagbabawalan nyo yung mga politiko na makialam sa AKAP, bakit ito? Nakakalusot ito. O ngayon dapat i-disqualify nyo yan. Kasi ayun malinaw na malinaw. Kung dapat Bawal na talaga bawal ang mahigpit ginagawa nila. no? Bakit makikipag-coordinate sa Tingog Party List? Saka sa Oo. COMELEC? Yan ang nga sinasabi ko eh. Wala kasing malinaw na bawal ang guidelines. Bawal ang Guidelines, mga walang politiko. guidelines. Pero yung mga alalay ng politiko pwede. Hindi may guidelines eh. Meron ng pagbabawal eh. Alam ko Oo. naman nila na bawal eh. Oo. Ang problema, walang pangil. Yan. Oo, Yan kung ang sinasabi sana, natin. kung sabihin na, disqualified na kayo agad. Oo. O kaya, ano na kayo, hindi na kayo pwedeng tumakbo. Dapat ganun. Dumi, no? Pero wala eh. Wala Dumi tayong ng nakikita politics. Katulad nito. Hindi ko naman sa binibigyan ng kahulugan. Yung picture na nakita natin, kasama si COMELEC Chairman, kasama si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos. Hindi naman natin binibigyan yun. Pero sa tingin ko lang, kulang lang sa pangil. Yan. Ang gusto namin makita, yung may nasasampulan. Kaya halimbawa, namimili ng boto, yung mga ganito, pinagbabawalan nyo na nga, ginagawa pa rin. Gumawa kayo ng paraan para masanksyonan, masampulan. Para sa ganun, hindi na pamarisan ng iba. Ganun lang po sa Kaya lang, ang problema natin dito, Master Judea, sino ba ang may hawak ng budget ng COMELEC? Yun ang problema. Doon tayo nagkagulo. Oo, kasi pwedeng sa susunod na taon, nyari ka sa akin. Tapos ka. Papalitan ka na Hindi, papalitan. papalitan siya. Oo. Babawasan yung mga budgets Correct. nila. Yun ang pinakamasaklap doon. Kasi sila nga ang may power of the purse eh. Correct. Jay Guevara, anong iyong opinion? Alam nyo, natatandaan ko yung sinabi ni sinabi ni PRRD na ang Pilipino, pag hindi mo dinala, hindi matututo. Totoo. No? Totoo. So, bakit kaya ayaw gawin ng COMELEC yun? Totoo yan. Kung sa kapangyarihan, meron sila na gawin nila yon sa mga politiko na huwag mag-vote buying. Kasi kung tayo nga, na mga normal lang na Pilipino, nalalaman at nakakarating sa atin yung mga vote buying na yan, sila sa kanila pa kaya? Diba? Posibleng hindi nila nalalaman yun. Kasi kung ang maririnig lang natin sa COMELEC, kung puro dapat ganito gawin nyo, puro dapat ganito guidelines. ganyan, Wala namang implementation na walang mahigpit. mangyayari niyan. Kung may mga katulad ngayon, saktong-sakto, at talagang pinamumukha sa inyo na malapit na yung eleksyon, ngayon sila namumudmud ng pera, ng ayuda. Kung ngayon pa lang, dalain nyo na. Kaso nga lang, yun nga, sinabi ni Boss Dada, sino ba ang nag-awak ng pondo? Baka yun nga yung baka lang baka yun ang nag-aano sa kanila, naghahatak Co-control. pa atras na para hindi nila dalain yung mga politikong gumagawa ng ganyan. Baka yun yung kasi noon pa man sa lahat naman ng mga politiko ngayon, talagang panakot yung pondo Si VP Sara nga lang talaga yung hindi natakot, hindi natinag na kahit gipitin sa pondo, tuloy pa rin. Sana lahat ng mga nasa kawani ng gobyerno maging ganyan yung mindset, yung hindi porket tatanggalan ka ng pondo, Budget, babawasan ka ng pondo, parang hindi mo nagagawin yung Trabaho mo. sinumpaan mong tungkulin Yes. na dapat ginagawa mo.
O kita mo naman, si VP Sara natin, binawasan yung budget, di ba? O meron siyang proposed na budget, hindi naman binigay sa kanya, pero still, tingnan niyo sa ano niya, tingnan niyo sa kanyang official Facebook page, ando doon yung ginagawa niya. Lahat ng ginagawa niya kahit na binakbakan siya, binawasan yung budget niya, nandoon pa rin, nagtatrabaho pa rin. Ganun dapat, di ba? Yung iba kasi, natatakot eh. Yung iba natatakot na, naku, nababawasan yung, hindi natin makukuha yung budget natin, mababawasan yung budget natin. Pag hindi natin ito sinunod, doon sila natatakot, di ba? Eh, kailangan manindig tayo. Tapos na yan, di ba? Manindig tayo. Pwede naman nyo na i-apila yan na hindi nabigay yung budget na pinag-iinitan kayo eh. Di ba? Only BP Sara lang yung pumalag sa ganyan na ayaw nyo bigay sa akin yung budget sige, patuloy pa rin ako. Di ba? Kasi ang priority ko, tao. Hindi yung budget na yan. Oo, kailangan ng budget. Eh, bibigay naman yung budget na yan eh. Pero babawasan lang. O kaya hindi, yung propose, hindi may bibigay. Siyempre, kumbaga, may konting di ba? May konting paghihiganti. O pero si BP Sara lang ang pumalag. Sige, ayaw niyong bigay O binawasan niyo Sige, tuloy pa rin ako sa trabaho. Di ba? Pero ang maganda nito, mga partners, manawagan tayo sa mga Pilipino. Yes. Manawagan tayo na since mayroong pronouncement ang COMELEC, yung mga tatanggap ng mga AKAP, AIX, TUPAD, at kung ano-ano pa man, may mga cellphone naman siguro kayo. Kapag may nakita kayo ng mga umiepal na mga politiko dyan, sila nag-aabot. Videohan ninyo, isend nyo sa amin. Yan. Kami ang magpaparating sa COMELEC at bebembangin natin, talagang kakalampagin natin ng COMELEC. Hindi tayo ihinto hanggat wala silang ginagawang aksyon sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon. Kasi, syempre, yung mga media, gagawin lang naman nila dyan. Hindi lang naman nila yan kukuhanan ng mga videos. Oo. Di ba? Magre-report. Yung iba nga, mga ganyang ayudahan, hindi naman talaga na nire-report. Yes. Oo, kasi alam naman nila na bawal naman talaga na nandoon yung mga politiko na namimigay ng mga pera na yan. Kasi hindi naman kanila yan. Pera ng taong bayan yan. Pera yan ng DSWD supposedly. Contribution natin So, yan. kung meron kayong makikitang mga politiko na umiepal, umaali-aligid dyan, nakikipag-photo ops dyan, videohan ninyo, isipin Yari. sa Banateros, tapos tayo ang magpapakalat ng mga videos na yan para mapahiya ang mga buwisit na yan. Tama yan, mga partners, no? Para hindi na tayo lilembot-lembot. Dapat pag may nakita tayong mali, banatan agad natin. Kasi hindi aasenso ang bansang Pilipinas kung hindi tayo magsasalita, taya natin yung mga ginagawa natin na mananahimik. Katulad ng mga ginagawa natin sa mga nagdaang taon. Wala. Gusto natin gumanda ang buhay natin, gusto natin gumanda ang Pilipinas, Yes. magtulungan tayo. Correct. Magtulungan po tayo. Totoo yun. Di ba? Ako lagi ko sinasabi yan. Ganito yan Lagi ko sinasabi yan. Ito ko ano lang to sa Maynila, ganito Ko ano lang to. Pero applicable na rin to sa lahat. Meron kasi namimigay sa Maynila na ayuda. Ayuda. Okay, walang problema. Kung sa sarili mong bulsa mo kinuha yan, walang problema. Kung pera mo yan, okay, sige. Given the fact na pera mo nga yan. Pero the moment na nilagay mo yung mukha mo sa binibigay mong ayuda, nilagay mo yung pangalan mo, may something na dyan. Kasi kung talagang matulungin ka, hindi mo na kailangan pang ilagay yung pangalan mo, hindi mo na kailangan pang ilagay yung mukha mo para ano? Para matandaan ka nila, para makilala ka nila. Ang tunay na giver, walang kailangan pang i-impress na ibang tao. Dahil isa lang ang dapat natin i-impress, yung nasa taas. At hindi mo na siya kailangan pang i-impress kasi pusa niya nang makikita yun kung ano yung nasa puso mo. Common sense, di ba? Sentido common. Logic, mga kayon. Logic, mga kababayan ko, mga kayon, mga nasa Maynila o kahit saan man. Applicable to kahit saan. Pag may nabigay na ayuda na nakalagay yung pangalan niya o mukha niya, kahit saan man, sa bigas man, sa sobre man, huwag kang magtiwala. Kasi ang tunay na giver, hindi nang kailangan pang ipangalandakan yung pangalan o yung pagmumukha niya sa iba. Para ano? Para mai-impress kayo na ito yung mukha ko, tandaan nyo. Ito yung pangalan ko, tandaan nyo. Huwag na tayo magpapaloko sa mga politiko na alam natin may bawi yan. Kasi ang tunay na giver, hindi na kailangan pang ipangalandakan yung mukha niya o yung pangalan niya. Kasi kusang loob niyang binibigay. Wala akong pakialam kung pera mo yan. Sige na, pera mo na yan. Mayaman ka na, sige na. Diba? Mayaman ka na, sige na, pera mo na yan. Pero huwag mo kaming lokohin. Huwag mong gawin timawa yung mga tao na nandoon pa yung pangalan mo, nandoon pa yung mukha mo.
Para ano? Para matandaan ka namin, para makilala ka namin na, ikaw yung tumulong sa amin nung nasunugan kami, ah. Kasi dito, nasa bigas yung mukha mo na yung pangalan mo. Oh. Di ba? Ano, ganun pa tayo katanga? Huwag nyo, ginagawa kayong tanga. Di ba? Ginagawang tanga. Biri mo, mahirap na nga. Tinulungan mo na nga. Akala nung tao. Mind conditioning, akala nung tao. Tinulungan ako nito. Pero ando dun yung mukha mo. Ano ibig sabihin? Tandaan mo yung mukha ko. Ako tumulong sa inyo nung naghihirap kayo, nung nasunugan kayo. Walang problema sa tulong. Walang problema sa pagtulong. Di ba? Walang problema. Pero kung tutulong ka, ipapatronize mo yung pangalan mo at yung pagmumukha mo dyan, anong intention mo? Kung ang intention mo, purong tutulong lang, tumulong ka na, hindi na kailangan pa nandyan yung pangalan mo o yung mukha mo. Kasi ang essence nun, tutulong ka lang eh. Ba't ba kailangan nandoon pa yung mukha mo? Anong intention mo? Di ba mga kayon? Nakakaano lang, no? Nakaka-frustrate lang kasi may mga iba pa rin naniniwala. Hindi ko naman sinabing kayo. Kasi lalo-lalo na tayong mga DDS supporter, alam na natin eh. Alam na natin, kailangan natin ng tunay na leader like Duterte. Gaya na itong susunod na mapapanood nyo. Hindi inakala ng pamilya ni PO1 Romeo Mandapat na maagang matatapos ang kanyang pagpupulis. Napatay siya ng magkaputukan habang maghahain ng arrest warrant laban sa dalawang hinihinalang tulak sa barangay 178 sa North Caloocan kaninang madaling araw. Ngayon ilabas yung tapang nyo, lalo na yung mga CHR. Sa mga adik kaya mo ipagtanggol, pero yung mga kapulisan hindi mo kayang ipagtanggol. May namamatay na mga pulis para isagip yung mga ibang tao. Binubuwis buhay nila, pero binabatikos ninyo. Ang batas nasa adik, nasa mga pusher, wala sa mga naglilingkod. Sana nga maramdaman nyo ang poot na nararamdaman namin. Ako magpapatuloy na sinimulan mo. Ayon kay Idly, mapagmahal, maalaga at responsableng asawa tama ang 23 anyos na si Mandapat. 23 pa lang, oh. Bukod sa pagiging pulis, preacher din siya sa kanilang simbahan. Kwento ng mga kabaro, Grabe. si Mandapat ang pinakaunang pumunta sa Sampaloc Street para arestuhin ang mga target nila pero pinaputukan sila. Tinamaan sa tagiliran si Mandapat. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay din. Namatay din ang mga target arestuhin na sina Gerson Maturan at isang hindi pa kilalang lalaki. Nakuha sa kanilang isang caliber 45 at isang 9mm. Ang ipinagtataka ng pamilya ni Mandapat. Bakit walang suot na bulletproof vest ang mga pulis nang magsagawa ng operasyon? Yun lang. May best sila pero konti lang ang makakagamit. Ah. Kay sir ba to, sir? Nakikiusap po ko sa inyo. Gawin niyo ng paraan kung paano to. Magkaklase at sabay na nakapagtapos ng kolehiyo sina Romeo at Idly noong 2013. Sa susunod na buwan, nakatakdang kumuha ng criminology board exam si Idly. Siya na raw ang tutuloy Grabe, sa di ba? nasimulang laban ng kanyang asawa na maging isang tapat at magiting na pulis. Oh, ayun na. Oh, yan. Yan yung sinasabi ko na hinaluan ko ng konting, na medyo lumang video during, ewan ko kung sa panahon pa ni Duterte to. Tingnan nyo naman, di ba? Yun yung difference. Kasi ang problema sa ating mga Pilipino, nakakalimutan natin eh. Yung iba. Pero kasi kami, tandang-tanda ko kung ano yung ginagawa ni Duterte. Ang problema kasi, pag may bagong pumasok, akala nila, okay na yung bago. No? Akala, pag inapi yung luma, akala nila, malaki na yung nagawang kasalanan ng luma ni Duterte. Diba? Hindi nyo alam. Kita nyo, napapansin nyo ngayon, the more na binababa nila ang Duterte, Roa Duterte, pati si BP Inday, pati yung mga Duterte, yung Duterte family, mas lalo lang minamahal ng taong bayan. Mas lalo lang natin nakikita yung difference. Tingnan nyo, di ba? Mas lalo lang nakikita yung difference. Tingnan mo ngayon, ang dami na naman droga. Ang dami na namang addict sa kalansangan. Hindi na naman safe lumabas ng gabi. Actually, hindi na nga gabi. Kahit umaga, hapon na nga lang eh. Kasi available na yung drugs. Madali nang kumuha, madali nang bumili, marami nang gumagawa. Kasi wala na nagpro-protekta eh. Di ba? Unlike Duterte noon na talagang ang kampanya niya talaga alisin, linisin ang droga sa Pilipinas. Di ba? Although may mga iilang pa rin, syempre nakakalusot. Syempre talagang sa sobrang dami ba naman, may makakalusot pa rin. Pero at least ramdam mo na majority, tinatrabaho yung tungkol sa droga. Unlike ngayon, di ba? Kaya mga kayon, huwag kayong papaloko Sa darating na May 12,
Umpisahan natin ang pagbabago. Nasa atin yun. Yun lang yung power natin. The more na binababa nila yung Duterte, mas lalo tayong dumarami. Mas lalo natin minamahal yung dalawa. Si tatay, pati na rin si BP Sara, pati na rin yung mga ibang kapatid. Di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, gamitin natin tong hashtag na to. Makikooperate kayo, supportahan nyo yung sinasabi ko, mga ka-DTS. Protect BP Sara, hashtag Joe Malone TV, hashtag DTS kami. Simulan natin ngayon. Simulan natin ngayon kasi talagang ito yung tunay na laban eh. Pagod na tayo. Sana makatikim naman tayo ng ginhawa. Sa susunod, si BP Sara na yung uupo bilang presidente. Maraming salamat mga kayo sa pagtutok at pagsubaybay at pakikinig na rin dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan.